Mayong gabi eh. Madungo din akong tingog. Okay, thanks. Kasi continue lang ta sa nagyapon discussion. Okay, how about if imunani ang problem na? Mission ko. Okay, the figure shows a layer of granular soil in a tank with an upward seepage by applying water through the valve at the bottom of the tank. So, bali, diri na to i-supply ang tubig. Pag-asa na to siya, so upward bali ang seepage. So the loss of head caused by upward seepage between the levels of A and B is 0.7, and then between A and C is 0.28. So the void ratio of the soil is 0.52 and its specific gravity is 2.72. So compute the effective stress at C, effective stress at B, and also compute the critical hydraulic gradient for zero effective stress. So may tabuan ni kay dili to pagihon ang tubig. So flow na siya taman dire. So tama na siya sa top jud sa ato ang tangke. Andun sumabot siya dire na ang tubig niya. Okay? So nga na bale. No? So atong soil kay na siya specific gravity na 2.72 and void ratio na 0.52. So ang AB and C kay mo ni sila na. So ako nimbut nga diri og mga piezometer tube. So musaka ang tubig taman diri sa water level no. Kani especially kanin dire no. Nya kay pressurize man eh. So musaka na siya higher than sa imuhang kani nga level. So water level nimo. No? Nya since na kay pressure po diri mas dako siya pressure no. So mas dako po nang iyahang saka no. Sa ang tubig dire pag musuksok tag piezometer. So assuming taman dire. So muna ang giingon diri ang na mga difference gud sa water level sa A and B. No? So A and B. So ang A kay mo man siya nga level no. So meaning kanina siya kanina mo para sa C sa B. So 0.7. Nya para sa C ug ang A. So muning C na to. Yang A kay kani. So ang difference daw sa ilahang water level kay 0.28. So ang pangutana unsa daw ang effective stress diri sa point C diri sa point B. Abi daw apil pa ni siya sa ano ha? Sa effective stress. So apil pa ni sa coverage. Okay, dimensions are given. So we have 1 meter sa water, 2 meters, tapos 3 meters. So to calculate first, dapat makuha sa nato ang saturated unit weight. No? Kaya syempre, no? ay mong lupa, nakalubog tanan sa tubig. So mas convenient kung ma-solve nimo usa ang saturated. No? Kaya probably magamit nimo na siya. Kung solve ka effective. So, di ba na may mga G, na mga E. So, plug and play lang ni. No? So, 2.72 plus 0.52. Yan, multiplied sa density sa tubig, which is 9.81 over 1 plus 0.52. So, nanakay saturated unit weight niya 20.91 kilonewton per cubic meter. So, para ma-solve nimo ang effective stress dire sa point C. So, first, kung sa nato ang total na. So, the total stress is 9.81 times 1.
Yeah, plasa nato sa saturated ani, which is 20.91 times tama lang pod ani nga depth, no? Which is 2 meters. Kaya atong concern is the total stress sa point C. So bali na kay 51.63. Kung mo-solve ka og kanang pore water pressure diri sa point C, himo na lang buhaton kay kanina lang. Mas gwapo tanawon siya diri sa may piezometer tube. So di ba ang height ani niya kay na kay 2 meters plus 1 meter plus 0.28 meter. So bali mo ni siya, na. So mo na imuhang height nga gamiton para sa effective stress. Sorry, sa neutral stress or pore water pressure, na. So nakakaroon 32.18 kPa. Singa na lang, na. So imo lang jud kwaon ang height sa example mo butang ka diri piezometer tube saka man tubig ana, na. So ang pore water pressure diri sa point C kay katong kanina, ba? Kay mo man ni siya nga pressure ang sa tubig. So that is basically 9.21 times kaning height. So para ma-solve mo si effective, so di ba ang formula kay i-minus sa mga duha. So bali na kay 51.63 minus 32.18, so na kay result nga 19.45 kPa. So imo dyan na siyang bulag-bulagon, na. Dili siya nga nang the same sa katong dagan gyud ka ground profile, na. Yung makaltas lang ka diretsyo. So medyo pwede ko nimo nga tuon, no? Pero na kay bantayanan. Sabayo bulag-bulagon. Next is unsa daw ang effective stress diri sa point P. So the same principle nga imong gigamit diri sa pag-compute sa point C, no? So first kung gyapon imong total niya. So sugod ka sa tubig. So iyahang depth kay 1 meter. Nya para sa B, so that would be 2 plus 3 meters, so 5 meters. So na kay 20.91 multiplied by 5 meters. So na kay total stress diri sa point B, which is 114.36. Nga bala gusto ni mabalaan ang pore water pressure diri amo tong musuksok ka og kanang piezometer tube, no. So musaka ng tubig ana niya at this level. So meaning ang pore water pressure is just the density of this water nya ang iyang vertical height, na. So kung ano nimo ning height ani. So na kay 3 plus 2 plus 1 plus 0.7. So thus na kay pore water pressure na 65.727. To calculate the effective, sa imo na pud silang i-deduct. Sa nga na jud ang procedure. So 114.36 minus 65.727, thus we have 48.633 kPa. So muna siya itong answer. Ang next nga pangutana, unsa daw ang critical hydraulic region para zero ang iyang effective stress. So formula based naman ni siya, na. We have the I critical, that is just G minus 1 over 1 plus A. So pwede pud kay in terms of kanang unit weight, no? Pero mas convenient kani, no? Kaya naman good kay G na kay E. So mas dali siya gamitan. Pero pwede yung una niya. So you have saturated minus density sa tubig over density sa tubig. Okay, so naka-specific gravity na 2.71 minus 1. And then naka-void ratio na 0.52. So thus, naka 1.13. So kung ganin mo rin compute on 1.13 po na siya. So therefore, the critical hydraulic region is 1.13. Okay, so nga na lang, na ang style na pag-solve sa mga yunani nga problem. So na po yung style ani nga ang supply kay magsugod sa taas niya, panaugo nimo siya, no. Kumbaga mo na imong downward seepage. Okay. So naiuban instances nga kanagong 0.28 kay dili ginahatag sa problem, na. So naiuban dili na siya ginahatag kay kaya mo gud mo siya computeon bisag di siya ihatag. So for example, gusto nimo computeon si 0.28, no, assuming wala siya gihatag.
So ako ato bali na siyang sulbon. So sa so, pag-calculate ang z. So nga nilang mura na siya Grecian proportion lang. So kung ano mo ang z, di ba ang z kay referring sa kaning level which is kaning diri sa point C, no? Nya kaning ihang baba which is morning level sa point A. So kumbaga, unsay difference pod sa height sa imong A to C sa motong 2 meters. So the same style pod sa point 7. So kung nakay point 7 diri so yang level kay kani. So meaning kanina siya nga height referring sa kani nga point na. So kumbaga point B na. So this is point B, anya kani kay point A man na. Kani siya. So that is point A na. So basically, ang kaning 0.7 is kaning difference pod sa A o B. So kumbaga 2 plus 3. So mura jud kag nag-Grecian proportion lang. So Z over sa kani nya 0.7 over sa entire depth sa imong soil specimen. So makompute nimong si Z na 0.28. Okay? So sometimes ginahatag na siya, sometimes ikaw pa mo compute na. Kasi nga niyon siya pag-compute. Okay, how about pag yun na yung problem? So, makita niyo mo kagay na kay upward ang seepage na this time, downward ang seepage. So, the figure shows a granular soil in a tank having a downward seepage. So, the water level in the soil tank is held constant by adjusting the supply from the top and outflow at the bottom. So, void ratio of soil is 0.47, specific gravity 2.68. So, sa daw ang effective stress dira sa point C, point P, kung sa iyang critical hydraulic region. So, bali diri ka nag-supply og tubig. So, mo sip through ng imong tubig, no? Ilalim sa imong yuta. Then, imo na siya i-open, no? Para mo go sa gudong tubig. So, gini siya agas para ma-maintain niya ang constant height. So, mo na siya. So, agas na yung tubig. Okay? So, ang pangutan na unsa daw ang effective stress sa point C ug sa point B ug unsa iyang critical hydraulic region. Okay, so suksok na diri barometer, so na siya height nga. Nguna na taman jud na siya sa water level. Suksok punta diri So mas higher na siya sa water level na. Ay, sorry, downward man din no. Mas lower. So by the way kani siya kay gihatag ko na siya. 0.6. Basta downward magkababa na. Okay. And then kung suksok ta diri pag piezometer, so napo na siya sa baba no kay ang flow man good kay going down. So kani given ko na siya. Kana imong head loss kaning diri kana kung di ba naman na siya. So ang direction sa imong kanang head loss gani mo kay going down. So meaning ang flow sa tubig kay going down. So mo pud diri katong diri sa taas kay na o katong pinakauna. Ya pasaka pud yang kanang hydraulic gradient niya. So meaning ang flow ani kay going up na. So ini paana na siya. So mo po nang sa mga river na like example na river diri gusto na mabalaan kung unsa ang flow sa tubig ani ba na. So, di ba masuksok ra mga nag-piezometer tube sa kana nga river. Ang mabalaan nimo nga kani siya kay mas higher elevation compared diri So meaning kung imo i-connect na ilahang ilahang water level
So naka hydraulic gradient, no? So since going down siya, so meaning ang flow aning tubig kay going down. So importante na siya, especially for kanang mga hinay lang ng agas tubig nga, hindi mo kay malata. So example diri na soksok na pug ka diri og tubo. Example na pa river diri. Soksok pug kag tubo diri nya pansin nimo ang iyang level kay nagkababa pod ini kabot diri. So paana siya. So ang flow sa tubig kay padulong dito. Okay? So usually mo pa na itong ilanan, no? Kung asa padulong ang flow sa tubig. Okay, balik ta sa again, kaning point 9 gihatag na siya sa problema. That is given in the problem. And also the point 6. Anyway, bisag dili hatag ang point 6, ma-solve man nato na. Pero kaning point 9 dapat ihatag siya. Or kung kanang ihatag kani wala, okay lang na. So ma-solve gyapon niya. Okay, so to calculate the effective stress, so the same lang style gay na, no? So since ang imuhang soil specimen kay nakalubog sa tubig, it's very convenient nga kanagong nakay saturated dan. Kay kabalo ka magamit nimo na siya. So again, naman kay G na kay E. So plug and play lang tani sa 2.68 plus 0.47 times 9.81 divide sa 1 plus 0.47. So nakay saturated na 21.02. So na kay sat na. So karon para mag-solve ka og effective stress, so katong formula jud sa effective stress, total minus neutral. So kuha lang nimo si total stress diri So first kaning tubig 9.81 times 1. So na pressure diri sa ground. Nya another pressure pod, no, which is kaning sa lupa, no, on top sa iya. So na kay 21.02. So dapat saturated, no, kay syempre wala man siya nga lupa, fully saturated. So 21.02 times height niya nga 4 meters. So na kay pressure diri sa 0.6. So the result is 93.89. So kung gusto nimo kaon si neutral stress, so mo tong suksok ng tubig diri kay musaka man ang tubig ana niya. So mabala nimo kung unsa tong height sa pagsaka sa tubig. So ang pressure sa tubig kay 9.81 times height niya na. So nga na lang. So imo lang kwaon ang height diri kay ang pressure diri o ang pressure ani nga tubig kay pareho man sila diri according to Pascal. So that is 9.81 times 1 plus 4 nya kaltas ta, no? 0.6. So mo tong minus 0.6 ta diri. Okay, so para di mo malimot, no, timan lang tong katong hydraulic gradient gud. So kung pababa siya, sa meaning going down siya. Para kabalo ka kung mag-plus ba ka or mag-minus ka. Okay. So we have 9.81 times 1 plus 4 minus 0.6. So na kay 43.164 kPa. Then ang effective imo lang ikaltas ning duha na. So you have 93.89 minus 43.167. So the result is 50.726. So mo na mo ang answer. Okay, stress sa B. Mo gihapon So 9.81 times 1 plus kaning 21.02 times ang total depth diri ataman point B, which is 4 plus 2. So nakay karon nakay total stress na 135.93 kPa. Next is the neutral. So motong sa tubig na. So butang gyapon ka diri suksok ka. So ang pressure diri kung imo siya i-convert sa tubig, so mo ni iyang equivalent. So ato lang kuhaon ang height ani. So nakay 2 plus 4 plus 1 minus 0.9. So nang isaka sa tubig. So kumbaga ang pore water pressure or the pressure caused by the water or murag kuan gyud siya kanang murag ikuan siya kanang equivalent height gud sa tubig kung na pressure na. So nakay 1 plus 4 plus 2 minus 0.9. So matong gamitan diri So nakay 59.841.
So, para makuha nimo si effective stress, so 135.93 minus sa 59.841. So, very procedural. No? Kaning mga yun naning problem. So, 79.089. So, muna siya yung result. If you want to calculate the critical hydraulic gradient, so mo gyapon nagay na G minus 1 over 1 plus E. So 2.68 minus 1 over 1 plus 0.47. So the result is 1.40. So yung una na lang ang iyahang procedure. So again, sometimes ginaano ni siya na kanang 0.6 ikaw pa bali mag-compute. So pwede na ka mag-ratio proportion na. So for Z, so Z over sa kanina siya. Kaya kanina man ang water level, which is referring sa diri ana. So na kay 4. So Z over 4. Kanya kaning point na nimo is referring sa this one of this one. So meaning this one of this one ko na. So Z over 4 and is equal sa 0.9 over 6. So na kay 0.6. So mo itong gagawin na. Okay? Okay, ito sa next nga topic which is kanang increase stress. So, daghan kini siya case. Naman lang nato, no? So, the case 1 kanang increase stress at the depth Z due to point load P. So, for example, na kay kanang soil mass na. So, nadra imong ground. So, karon na kay load nga i-apply. So, point load, no? So, na probably na concentrated load rin. No? Karon imong concern unsay stress ana niya, no? Unsay effect ana niya ilalom sa yuta, no? Grabe nga study ni, no? Kanang mutamak ka sa lupa. So, na-force nga gi-exert imong tiil, no? So, ito nakatry naman siguro muna sa kanang sa mga dagat, di ba? Kung tamakan ni may muntil, matingala ka, maguba tong na ma-portion nga maguba na. Buti nakarelate mo muna, no? Sure, ha? Basta ka nang mutamakod ka, so, na-portion sa lupa ang kanang apektado gud, no? So, mag-move siya kapil ba, no? So, mo ni siya dire, no? Like, kung mutamak ka dire, assuming tinamakan lang nimo, no? So, unsa iyang impact dire sa kaninga point? So, next study ana, no? Si Businis, no? Kuyaw kayo. Kuyaw kayo siya study, no? So, for example, gusto nimo siya kuhaon ang effective stress dire, so, imo lang kuhaon ang iyang radial distance. Meaning, bisag asa na siya, no? Like, naka-circular ba, no? As long as mo na imuhang origin sa imuhang kung mo na imuhang point of application sa load. So at any distance at distance r at any points, no, saya ha, meaning radial, no. So mo na yung stress nga makuha, no. So imo lang sukdo, no, like nakay r radial distance niya ihang depth. So mo imong concern, no, p r ug z lang makuha nimo ni. The formula is katoy mo ang P nga gi-apply, multiply lang nimo sa katong ginatawag nila nga influence factor ng IF. Ang influence factor mo na yung formula. 3 over z squared multiplied sa 2 pi times r over z squared plus 1 to the power of 5 halves. So we call this one as Businis equation. Si Businis ni siya. Yung study ba? Amazing ba? So, mga siya, no? Tuloy, duha man na sila. Si Mr. Gaard ang isa, no? Mr. Gaard ba? O Mr. Gambot? Kung masa niya ang pangalan, no? Okay.
So, solve tag problem na. Moro man yung formula. So, ato na sa ibutang sa calculator. Nasa ato ni sa calculator. So, okay, so for a given system below, determine the increase in stress at a depth of 4 meters of point X, Y, and Z due to the point load of 100 kilonewton, 150 kilonewton, and 200 kilonewton at point A, B, and C. So kita man mo na dre ano nga sa point A na dre ang 100, point B na ay 150, nya point C kay na ay 200. By the way, ang figure to dani originally kay kanina siya, kanilang. So ako lang nagbutang sa 3D. Pero kanira dyan ang problema na. Kanira ang iyang figure ba. So, ang concern kay unsa daw ang effective stress. For example, there is a point X. So, 4 meters below sa point X. Unsa daw ni dire? Point Y, 4 meters below niya. Point Z, 4 meters below niya. So, unsa daw mga effective stress there? Provided na kay tulo ka concentrated loads. No? So, dapat na sila kanya-kanyang impact dito sa example sa point X. So, that's why magakuan ta ni, calc tani. So, ato sa naibutang sa itong calculator. So, pangalan ako alpha F. Ako ang force. Ibutang na ako si influence factor. So, I have 3 over. So, ang Z, muna na ako nag-depth. So, depth squared. Then, wait lang. Okay, I think kulang pa ni siya lang. Ilang. Dapat na. Okay. Sige, palayan ta. So, ako sa i-close ni siya. Kanya, butang kong 2 pi din. Tapos, ako na siya i-close, ako na siya i-raise o 2.5 or 5 halves. And then, ang R, X na lang siguro siya. A na lang. So, A lang. So, then, ayaw ang A. Tagline. Okay, humito na ako sa A niya. So, X na lang X. So, bali ang X kay distance. Yung kanay kay depth. Kulang pa tag square. Plus 1. Yung kanay kay dapat i-squared na siya. Ayan. So, muna ni. So, pwede na po ka 2.5 ano yun. Or pwede po ka 2.5 next time. Okay, pwede na lang mag-calc na. Okay, first. So, muna na siya, no? Ayan. So, nabutang natin na sa calculator. So, first, we consider point X. So, bali, ang imong concern kay katoy imong point load nya kung lang nimo katong distance niya ba no gikan sa point of application padulong sa imong point in consideration so imo nang kuha nga distance so kung diri sa 2D mas dali siya tanawon kanina siya di ba so unsay distance ana mo na imong R so that is Pythagorean lang na square root lang sa so magkalk lang ta dire okay butang tag load 100 anya ang depth mo tong 4 meters na so butang sa nato daan
Tapos ang x mo ni siya ang mag-usab-usab. So na kay square root sa 2 squared plus 3 squared. Mo na siya. So na kay 0.675. Ako na siya stored sa point A. Kaysa cos mo na siya sa point A. So shift RCL A. Okay? So na-store na siya sa A. So replay lang up ta. Balik ta dire. So bali mo na siya na akong gibutang. So basically kanina siya. So mo to nakuha nato 0.6747. Kini. Okay, next. Point B. So 150, yun kani nga distance na. So na diri sa point B, so bali kani nga distance na. So consider lang kani nga triangle. So obvious kayo nga ano, square root of 1 squared plus 3 squared. So mo na yung distance nga gamitan. So calc lang ta dire. Load is 150 this time. Depth when usab 4 gyapon. Ang x kay square root na sa 3 squared plus 1 squared. So na kay 1.3298. I-store na lang nato ni sa B para di nato sigsulat. Again sa B cos by force at B. So basically mo ni siya atong gibutang. So 1.329. So na siya. 1.33 na gid siya. Okay, next is ang point C. So bali mo ni siya no, nga distance. So direct na no, 2 meters. 2 meters na na, direct siya. So kumbaga we have delta. Oops. Ito direct calc. Ang load sa C kay 200. Ang depth kay 4 meters at is. Then ang distance kay 2 meters. So na kay 3416. Store na nato ni sa C para din nato sigsulat. So basically mo ni siya. Okay? Sige, store na sa C. So karon kung gusto nimo kuhaon ang imuhang increase sa stress diri sa point X 4 meter below point X caused by these three concentrated loads. Imo lang i-add ni sila. So kumbaga na kay 0.6747 plus 1.329 plus 3.4165. So na kay result niya 5.4202. So muna siya ato ang answer. So since gipang stored na to na sa atong calculator, so mingon din ka diri alpha A plus alpha B plus alpha C. So the result is 5.4421. So okay na, I think tungod sa decimal. So okay na siya, 5.42. So nga na lang. Okay, next nga problem kay unsa daw ang increase sa stress dira sa 4 meters below point Y. So mura gyapon nga concept na, so 100 gyapon ta. So padulong ka didto nga distance na. So meaning kanina siya. So that is square root sa 3 squared plus 3 squared. So natong ibutang nga distance. So balik na pud ta dire calc ta. Okay, 100 depth, the same depth. We have square root sa 3 squared plus 3 squared. Okay, so yan na. So you have 0.45334. Stored na to ni sa A. Scaling mo ni siya, no? Conventional. Next, B2Y. So, obvious kayo nga 3 meters. So, bali, ang imong kasabon lang ani kay ang load, number 1. Store nimo na sa iya. And then, replay na pud ka. Calc. Load this time is 150. And then, ang depth kay at is 4 meters. Ang distance kay 3 meters. Stored nato ni sa B. So, 1.467. So, 3 meters, yan. So, 1.466 ako nabutang. Anyway, okay na na.
And then ang C to Y so mao gyapon 3 meters. So ang mausab kay ang load lang na. Kay kanila may the same distance man. Anyway, mag-calc lang gyapon ta. So replay, yan, calc. This time is 200. Depth at is ang x kay 3 meters. So naka-store na tani sa C. So 1.956. Ayan. So para ma-solve nimo ang effective stress diri sa point Y caused by these three concentrated loads, imo lang i-add na. So the result is 3.875. So alpha A plus alpha B plus alpha C. So nakay 3.876. Next is unsa ang imong effective stress diri sa point Z na 4 meters below point Z. So unsa na? So mura gyapon na. So 100 padulong sa point Z. So mo ni siya. So ang imong triangle nga gamiton kay kanina. So square root sa 1.5 squared and 3 squared. So balik na punta dire, calc na punta. Okay, singa na lang na, ang procedure so ako na lang kuspisan dire. So you have 0.188. Next, B to Z, so 1.5. Kana 1.5 so 1.5 ka dire. 150 unya 1.5. The rest kay at is naman ni, di ba? So nakay 3.221. Nya para sa C to Z, so kanina nga distance. Nya kanina siya dire. So kumbaga square root lang siya sa 1.5 and 3 squared. So mo pa butang nimo dire. So nakay 1.577 kPa. So to get the total, increase the stress at 4 meters depth from depth at point Z. So nakay 5.586. Again, ginakuha lang nato ni ha. Calc lang ta stored. Yan na lang. Ha? Kay kung yan mo siya manual si kagsulat hassle kayo. So nakay 5.586 kPa. So mo ni siya ang case 1 ha, caused by concentrated loads na. So amazing lang na like nagtamak lang, assuming lang kaya nagtamak lang ka ba na? Or assuming na lang imong lamisa na, no? Na sila yung mga load nga gina-exert sa lupa. So na siya yung mga effect sa ilalom, no? So murag kanagong na-transfer niya ang stress dito ba? So transfer mo dapat, no? Kay konektado naman ni lupa algo ni. Naka-amazing lang kay may nag-study ana, no? Like imagine may nag-study ana, grabe. Sa kanan niya, no? So atong sabto ni pag-ayo, no? So para masabtan nato pag-ayo ang kanagong concept ani. Nga ang pagtuo man gud nato kanagong for example kani tamak siya na siya stress dire na. Dili na siya sa tibok level niya na. So mas masabtan nato na siya dire kay ang mga stresses sa lupa namo gud na siya kanang contour gud, no. We call that one as pressure isobar. Para gud sa tubig, di ba? Kung dringon nimo ang kanang velocity profile sa kanang stream, di ba dili man pareho kakusog ang velocity sa tubig, no? As you go down. So nakay kanang murag contour pod sa velocity niya, no? So mapod sa lupa, no, napay mga contours with respect sa stress. So which is kanang ginagamit sa mga finite, no? Ang mga finite element analysis. Mo man sila nga concept na. So ato lang sabton. So a single concentrated load 1000 kilonewton acts at the ground surface. So construct a stress contour or a pressure isobar for increase the stress nga for DKBA by making use of Boussinesq equation. So kumbaga magbuhat ta og stress contour ilalom sa lupa. So unsaon na? So ato lang gamiton si Boussinesq, no? Umantay laing magamit pod, no? Aduna si Westergaard pero usually si Boussinesq ang kanagong ginagamit jud kasagaran. Even sa board exam Boussinesq gyapon.
So bali ang atong load ani kay 1,000. Tapos na kay 40 diri nga increase sa stress 40 kPa. So ang depth ato lang nang i-vary pati yan distance na. So may mo siya yun ani. So ako lang siyang gibutang sa dire. So ako siyang gi-rearrange na. So ang kaning denominator gi-multiply na ako diri so para linear lang gud sila tanawon. So mo na siya na. So karon akong gi-divide og 2 pi z. So balik kaning 2 pi z squared na siya dire. Ug pati kaning stress increase sa stress. So ako na po siyang gibutang dire. So karon ako lang siya i-raise tanan og 2/5. Akong purpose kay para ma-cancel out si 5 halves. So mawala si 5 halves karon ha. So mabinla na lang ko og r over z squared plus 1. Pero kani siya ma-raise siya og 2/5. So karon ako lang i-transpose si 1. Kay algebra na niya. I know makasabay mo ani. So r over z squared is equal sa kani siya minus 1 ha. So karon ako na pong i-square root para wala si squared. So square root na ko both sides. So may mo siya yun ani. So ma-cancel out si squared pero ma-square root na ni siya na. So mo na ni siya, di ba? So therefore ang ato ang r kay equivalent lang sa z times kani siya. Okay? So muna ito ang gamiton nga formula. Okay, para sa stress nga 40 kPa, na siya 40 kPa dire na. Mo na imong buhatan og stress contour no ilalim sa lupa. For example, mo nimo ang ground surface, dire nimo gi-apply ang imong 1000 kN. So mo nimo ang x, so nag-vary na siya. Nya mo nimo ang z na, ang depth niya. So, di ba naman tayo nga nga formula no, sa business which is gi-derive na nato na siya katong kanigod nga formula. So, pwede na ka mo diretso dire na. Kung di pud ka ganahan mag-derive, pwede man pud ka mag-shift solve na. Apoy problema. Muning gibuhat na ko din nag-shift solve ko ani. Pero gi-kuan sa nako ni sa Excel first na. So, para ma-plot man gud ako sa Excel, need na ko og kanagong equation. Ngayon na ni. Okay. So, ano pag shift solve ang Excel no? Gamit ka atong mga kuan what if analysis. Asol na mga ita. So, mas dali katong magbuhat ka og kanang equation then si Excel na lang mo graph na. So, pwede ka magbuhat actually og kanang program na mo-generate siya og stress contour na. Gamit tong formula. Anyway, nag-shift solve lang ko niya. Ayan. So, bali ako ang z, kung akong r kay 0, di ba ang r kay kanang radial distance. So, kung 0 siya, meaning tungod jud siya dira na sa imong 1,000. So, 0 siya na. So, pilay z. So, mo tong 3.455 meters. So, na siya dire na. So, kung nako dire ang z should be 3.455. So, at this depth, ang stress ani sa lupa kay 40 kPa. Nga na-load ni 1,000 kN. Okay? So, muna yung pasabot na. So, meaning, due to 1,000 kN, tungod jud sa iya, no? So, at the depth na 3.455, ang stress dire kay 40 kPa. So, karon kung mag-z ka og 0.1, ang gamay lang gud nga ligas, di ba, 0? So, kuha lang kag gamay jud nga radial distance, 0.1. So, may butang siya dire, Ay, wait lang. Gibalik ta din ako ni. So, ang height akong gikuha na ni, no? Kay para maka-generate ko atong murag bulb. So, akong z, what if akong z kay 0.1, pilay r ana niya, no? So, ang r niya kay 0.4 na. So, meaning, sa 0.1 nga depth, ang r niya kay 0.4. So, 0.4 po na. Di ba, radial distance mo na, meaning circular na siya. So, 0.4 po dire. So, balik ko lang natin So, muna itong atong formula gaina na.
Asa na to? So pwede na to ni siya ibutang na. So bali diri lang ko sa mode 1 ng gihapon. So Z depth na lang na nya tanibutang. Tapos this is 2 pif minus 1. And then this one kay 3p. So F na lang ni si P. Then 2 pi. Stress. Pangalan ako ni stress. E na lang siguro na. So kani ang force kani kay E nya ang Z kay the depth squared. Okay na ni. So dito diri balik ta. Okay yan. Padagana na po natin eh. So atong R kay 0.4. So let's try calc. So depth kay 0.1, load kay 1000, stress kay 40. So mo ni siya 0.4. Okay? So mo na siya na 0.4 0.4. So kung imo ang depth kay 0.25, so calc na pud ta depth is 0.25. Okay, at is so 0.67. So pwede po ka mag-shift solve no kung di ka gusto mag-derive og formula. So which is mo ni. So 0.7, so 0.7 akong gamit. So sa 0.25 nga Z, mag 0.7 siya, 0.7. So radial distance na siya, no? Meaning dili lang na siya sa left right. Sa tanan jud niya nga portion, no? Basta gikan sa iya, no? Mura siya ganang pa circular gud. So sa 0.5 nga depth, 0.75, 101, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 2.5, 3 na. So imo na siyang i-rerun then kuhaon nimo ang mga R nila. Okay, so motong mo kwantaan yung gamit. So ako na siyang gibutang sa mode table. Ako na siyang gi-automate. So bali atong gibuhatan na sa mode table. Kay total na naman kaani na ka. So sa mode table. So na kay Z, so muna mo ang x square root sa this is 2 pif. Tapos minus 1. Then 3 times 1000 over sa 2 pi. Stress is 40. Then depth is x. So okay. Start so nagsugod na ko sa 0.5 nya nag-arithmetic progression ako dire. Except sa 3.455. So start ko 0.5 mag-end ko 3.25. Tapos mag-step ko og 0.25 para next kay 0.75 1.25 yan na. So man siya akong nakuha dire niya. So sa 0.5 ang ako ang 0.5 ako ang radius kay radial distance kay 0.961 1.1604 13023 na. So mo na siya. So bali mo ni sila. So imo ni siyang i-plot karon ha. So bali mo na ni siya na. 0.96 tapos kani 1.16 so mo na siya 1.16 magkabilaan fully radial distance na. Okay? So yan na. So ito na i-connect na. So yan. Next. Next. Next na. So imo na siya ipadayon hantod sa mabot ka ning 3.25. So ako na siyang ko na. So na halataan po nato na no. Ngayon na yan dagway no. Ngayon na siyang padayonon. So magkagamay mo na siya magkadugay. Panahon ni mo dire. So 1.482 na yan. Di ba nagkagamay siya? Hantod sa mag-0 na siya, nikabot dire no. So mo na yan dagway na. So mo na yato ang stress contour, pressure isobar. Natawag na to ni siya og pressure bulb. Makadungog mo na nga term.
na siya na ang pressure valve is kanang tanan stress diri kay pareho. So kanadang stress nga 40 dili day na siya kanang stress sa kanang kung naka sa depth nga 3.455 laros 3.455 mo na yung stress na dili nga na. Okay? So kung nadiri ang imong isa ka libo, so ang katong mo make sure lang og 40 kanina siya diri ang level. Tama lang gyud diri. So kung dili lampas na kaani, wala na ne. Dili siya 40, lampas 40 na. So kung nakasulod mo tong mas gamay ka na, mas gamay siya sa 40. So basically mo na siya boundary sa 40 kPa nga stress. So ang ganahan jud nako ani nga concept kay maasabtan nako ba na ingani dayang behavior sa stress na kung mutama ko or kanang sa mga sakyanan ba no kabantay kanang sakyanan moagi sa kon kalsada gina pressure valve na kung advanced jud nga highway analysis na kay mga pressure valve na no nasa mga wheel loads nimo. So dito nimo masabtan no nga dili day tanan lupa no apektado katong stress nga ma-generate no nalay portion mo ning boundary actually. Okay? So meaning kung imong stress kay 60 kPa, so kung ako na siyang i-solve balik, no? So may ani na siya. Yan. Ay okay, sorry na. So namaliday ko na. So pag mas dako, mas nasya dool na. Nasya sulod sa iyang net. Okay? So numbers don't lie man, ha? So we have nguna ni na. So ako na siyang Excel mo guna ko ni. So na ko gipakita na tanan. So na ako'y gamay nga competition. Unya kung mas gamay, sabutan nato ay mas dako no. So, 100. So asa na kanang 100? So kung kani siya kay 40, ang 60 kay dire. So asa ang sagatos? Kung sagatos ang stress. So kung wala siyang i-compute balik, no? Yan. So ang continuation na ni kay nana sa Excel, no? So ako lang jud ipakita dire sa inyo. So na siya dire. So muna siya ang boundary sa 100 kPa. So pag nakasulod sa pressure valve magkadako, no? So muna yung 100. So kung 20 ka, mas gamay siya sa katong 40 nato nga reference. So ang 20 ko nata dire. So ako na siyang ako na siya i-accelerate ha. So nana siya dire. So nasa gawas mas gamay na. So 20 ni siya. Muna yung boundary sa 20 kPa. So 20, 40, 60 sa gatos. So magkadako din siya. So which is amazing, no? Makita nimo ang how the stress distribute ilalom sa lupa na. Okay? So ingana na siya. So unang concept pod nga itong ginagamit sa I forgot na ano no. Sa ganina geotech na engineer. Unsa man siya?
tama na. So mas doon mas dako stress. Ngayon pong dagway yung makita sa kanang sa mga businis nga mga chart. Nga ni dagway po. Naka ano siya, naka pressure valve. Kung tanaw na to na siya sa kanang aerial view. So nadiri mo ang load, di ba? So dira mag-apply na. So inigtamak ni mo diri so distribute ang stress na. So nataan ni. So nga to iyahang dagway no. So ako na siyang gi-finite element. So legit jud no. So nga to jud ang iyahang concept no. So nga ni na siya sa two-dimensional ang distribution pod sa kanang naka aerial view ka na. So na makita nimo sa 3D no. Yunana na siya mag-circular. Nya sa elevation view niya, ingani mo makita. At least na may idea no nga yun sana siya no sa mga software. So nga to lang yung calculation. So lahi pud ni siya no kay um, ang gamit ako ani kay Mr. Gaardman. Nya kuan pud ni siya sa foundation. So meaning lahi ni nga loading. So katong formula sa rectangular kanang uniform nga rectangular load akong gamit na. So lahi kato ba nga formula mong gamiton kung gusto kang buhat og kanang pressure valve. Okay? So mo to siya na ang case 1. So I hope na nasabtan na to. Na dili tanan stress uniform na siya no. So naa sila boundary. Okay, ang case 2 bali nga nani no. So increases stress at a depth z due to uniform infinite vertical line load. So kumbaga infinite ang length niya. So gina-convert nato na siya as line load lang. So kumbaga na siya kanang uniform load naka kilonewton per meter. So di ba line load na siya. So mo gyapon no concern nimo ang iyang stress at a certain depth beneath the soil na. So mura gyapon ko lang gyapon nimo ang iyang distance gikan sa line load. Okay? Nya iyang depth gikan sa ground surface. Then once na nakaana nga data, then pwede na ka magamit aning formula. So nakay 2Q, the Q is the uniform load, infinite nga uniform load. Nya Z is the depth, and then ang X kay kana man ang 8 ni mga distance. So mo na siya. So muna tong formula nga ginagamit. So what if tagaan kay una nga problem? Like nakay concentrated load mo tong case 1, gamit ka ato. Unya na pug kay line load which is the case 2. So duhak bale na. Ang pangutana unsa daw ay mohang increase in vertical stress diri sa point A. Provided na ilang mga distance kay given na. So bali kanimong line load is located 3 meters from point A and point A is 1.5 meter below the ground. And then imong 650 kilonewton is 1.2 meters gikan na nga line. So first sulubon sa nimo na siya individually na. So lahi si concentrated load motong sa case 1. Nya lahi pod si line load motong sa case 2. So now nato ang due to line load. So na itong formula 2qz cube over sa pi x squared plus z squared squared. So kuno naman ni siya kanang direct substitution. So na kay 2 times 150
depth kay 1.5 cube nimo na. Nya pi ang x kay kanina 3 meters, ang z kay 1.5. So na kay 2.546 kp. So muna iyahang impact sa line load diri sa point A. So next, kuhaon nimo si due to point load. So muna pud tong by the way, business po na siya. Kani mga equation. Business equation po na siya. So sa point load, kang business, mo na yung formula. Okay, study ni si business. Okay, so imo lang kuhaon ang radial distance ani. Diba kay mo man imong point ay ha. Kana siya. So kuno nimong distance ani naka 90 degrees man eh. So meaning mag ano ka lang ha, mag square root ka sa 1.5 squared and 1 squared. So na kay radial distance. So na kay r, na kay z nga 1.5, so plug and play na lang ni ha. So na kay 650 times 3 over 1.5 squared times 2 pi sa square root sa 1.2 squared plus 1 squared over 1.5 squared plus 1 to the power of 5 halves. So the value is 21.99 kp. So nanakay impact due to concentrated load and due to line load. Imo na silang i-add ang duha. So mo na imong increase sa stress dira sa point A. So the result is 24.536 kp. Okay? So inguna na lang na ang case 2. Okay, next. What if ingunane na? So for a given system below, so determine the increase in stress at a depth of 4 meters of point Z. Ayan. So bali given ang mga formulas. May isolve na ako niya. Isolve na ko siya. Isolve na ito ka. So due to line load, we have 2qz cube all over sa pi x squared plus z squared. Yeah, squared. And due to point load P, so na kay P times 3 times 3 over Z squared times 2 pi. So, mo gyapon no. Nagapon kay line load o concentrated load. So again, you just analyze it separately na ang duha niya. I-combine lang nimong duha after. So due to line load, so na kay 2, Q is 200, Z is 4 meters, A niya kay 3 meters, kaning X na. So 3 meters, Z is 4 meters. So plug and play lang dyan. So na kay 2 times 200 times 4 cube over pi sa 3 squared plus 4 squared. Yeah, squared na siya nga quantity. So the result is 13.038 kPa. So muna siya sa line load. Sa point load, muna po ito, itong gagay na. So 150, so muna yung radial distance, kaya naraman din mong z. So the radial distance is 1.5. And then imong z kay si 4 meters. So 1.5, 4 meters. 4 meters. Yeah, load 150. So na kay 3.221 kPa. So once na nakanan duha, so pwede nimo siya i-add na. So you have 13.038 plus 3.221 kPa. So the result is 16.259 kPa. Okay? So muna siya to ang final answer. Okay. Ang case 3 kay increase in stress at a depth Z due to uniform finite vertical line load. Kumbaga, kagay na kay infinite man to, no? This time kay finite meaning maundang siya. So, bali tama lang siya dira, no? So, uta na to na kay finite length diri ah.
So, convert nimo siya sa line load, no? So, katong gaya na infinito siya, kani kay kanang certain portion lang yun. So, imong ginabuhatan ni kay first dapat na kay length niya. Tapos, murag magbuhat kag kana kung murag quadrilateral area niya, ang nga nga portion. Imo ni mo ang point 2. So, na diri mo ang x ug y manukan. So, for example, concern mo si point A, ang stress diri ilalom ni siya sa yuta ha. Kani kay nasa top, nasa ground surface. So, muna yun na ba, no? So, first, establish yun na nimo. First, yun na ni. Set up. So, ang imong x kay mo ni siya, ang A. Nya ang z kay kani siya. Kung asa tong gusto nimo kuhaan. So, again, mura gapon siya katong bisim kagay na. Nagapon siya x, nagapon siya z, na siya q, di ba? Pero ang formula niya, yung una ni. Okay? So, nagkataas na, na. Magkataas pa na, magkadugay na. So, na kay 1 over 2 pi times m squared plus 1 squared times, no? Taas na, di mo bilay. So, 3n over square root sa m squared plus n squared plus 1 minus n over square root sa m squared plus n squared plus 1. Yeah, cube. Na. Do, kung ano noon siya, na? Parehong pattern na niya. Diba? Himo na niya na yung exponent na paghuman. So, ang imuhang m, ano siya imuhang a over sa depth z. Ang n nimo kay kaning length nimo over sa depth z. So, that's why dapat ma-establish nimo ni. Kani nga length o kaning dire. Katong depth. So, para ma-solve nimo si increase stress, so kani imong q, divide lang nimo z, multiply nimo sa kaning influence factor. So, kaning taas diri, this is just your influence factor. Okay, lisaban example na para mas makuha nyo natin siya kung saan siya paggamit. So, refer to the figure shown. So, bali na kay Q nga 50 kN per meter. Na kay A nga 3 meters, na kay length nga 4.8. Okay, so unsa daw ang increase sa stress due to line load at point with coordinates 006. So, meaning, kung 00 ka, so, origin man di ba? So, 6 meters din ka, na, kay Z man, X, Y, Z. So, unsa daw ni dire? So, kung asa na imong point, usually, dito ka magbuhat o kanang rectangular area niya, no? So, para mas dali siya tanawan. So, gamit ka itong formula dayon, no? So, ang M, kay kaning 3 over sa Z, which is 6. So, 0.5. Ang N, kay kaning 4.8 over sa 6. So, mo itong 0.8 na. Gamit ka ni nga formula, Q over Z. So, 50 over sa Z, which is 6. Tapos, ang influence factor dayon. So, influence factor mo ni mong formula. Yan. So, imo lang siya i-substitute. So, na kay 2 pi, M is 0.5, N is 0.8. Substitute lang. Ha? So, formula base. So, may mo siyang yun ni. Yeah, using your calculator, I think kasya man sa calculator tanan. Kung dili, pugsa na o kasya. Ano mo ni mo ni. Like kani store sa nimo og A, store nimo ni B. Nga na ba na? So, karon ibutang nimo ni sa calculator, then nakay result niya 0.158. So, imo na siya multiply sa imong 50 over 6. So, na nakay 1.317 kp. So, mo na siya imuhang answer. Okay? So, imo na na. Case 3 pa na. Case 3 pa. Napailain. Na? So, this time, how about if dito sa coordinates nga 0, 2.4, o 6 meters. So, 0, 2.4, tapos 6 meters. So, meaning, ang imuhang x kay 0, so, nakasa y mo ni. Kay mo man imong x, mo imong z, so y ni siya. So, kumbaga 2.4 daw ni. Kanya z kay 6, so balikan niya ang pangutana. Okay, so kanina siya. So, this one is 2.4, this one is 6. 2.4, 6. Unsa daw ang increase nimo sa stress rate? So, kung yun na, imo na siyang bungkago, no? So, bali, na kay 2.4, kay ang formula man good only applies sa ingon nga setup, na?
So that's why kung iuna ni kasi bugka guni mo kaduha na. So napug kay kuan man ni siya 4.8 so meaning 2.4 po ni. So na kay duha ka setup ani kani siya para makuha nimo ang increase sa stress diri nya kani pud siya para makuha nimo ang increase sa stress diri. Kaya dapat ang setup magud niya kana kung yunani gud siya sige. Magud na kay yunani. Nya na diri mo ang line load. So kani nga corner ang imong kuan. So kung diri ka sa PCAS, so makakuha kang yunana nga setup. So na diri mong line load. So kani nga corner mong kuan. So na yunana ang setup na. So meaning i-combine na din nimo ni mo ni siya ang sa this one. Nya mo ni siya ang sa this one. Okay? So mo lang gyapon M. So na kay A nga 3 divided by 6 so na kay 0.5. N 4.8 over Z so 0.4. 4.8 sorry. Duha-duha naman ini. So 2.4 over 6 so you have 0.4. So kaduha ka mag-solve ani. So balik na pud ka sa influence factor pang substitute lang na nimo. So balik mo na ni siya. Substitute lang na. So na kay 0.124. So meaning 50 over 6 multiplied by 0.124 so na kay 1.03 kPa. Para na siya sa kaning blue one. So napakay kaning diri speakers pod no kanang pula. Diba? Nya symmetrical naman na. So pwede lang mag times 2 ani. Okay, kay symmetrical naman. Except na lang kung kani siya 2.4 nya kani kay 1.2, mapugos kag solve kaduha na. Kay di man sila pareho na. Pero kung pareho lang sila 2.4 times 2 lang ka. So na kay result na 2.06 kPa. Okay? So nga na lang na. So mo na siya ato ang case 3. So mo po ni siya ang kanang finite length meaning undang tama lang diri ang length sa imong uniform load. Ang katong isa kay wala siya gihatag nga length ba no? So pag wala ihatag nga length assume nimo nga continuous ang iyang line load. Kay wa man kanay tagai o kanang segment jud niya tama lang diri ang imong uniform load. Okay? So next is ang case 4 no? So ang case 4 ingon ni po ang iyang line load no. Pero sunod na lang ni no. Next meeting na lang ni. Kay murag daghanay na. No? So I think tama na sa siguro ta diri class na. Kay si mahurot na to. Ang inataniud do no. Kay murag ito gusto mabuang sama ni Businis na. Si Businis pwede siya mabuang siya no. Pero kita dapat nalanta sa tamang panghuna-huna no. So itiwasan nato ni no. Anam-anam lang no. Kay kuya mo si Businis good no. Pangbuang niya no. Pangbuang niya ang style. So dili na pugson. So mo lang to class na dismiss na ako ang klase. Tiwasan na nato ni. Wala na siya appeal sa quiz. Ang ma-appeal lang kay kanilang nga portion dire. Kaning Businis ayaw sa no? Kay daghan na kaayo. Kanilang dire, kana siya no. Appeal pa man ni sa effective stress kani sila. So ako na lang gi-discuss na pug appeal. Sige, no? So wala to class na. Dismiss na ako ang klase na.